Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, sir. Kamusta kayo? Okay lang. Kay mabuti. Inanyahang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, amen. sa ngalan ng Ama. Bago kayo umupo, nais kong pulutin ninyo yung mga basura at ayusin ninyo yung mga upuan para presentable kayong tignan. Kay maaari na kayong umupo. Kalihim, meron bang lumiban sa araw na ito? Wala naman po. Kay mabuti. Sana'y palaging ganito parang walang naiiwan sa talakayan. Bago natin alamin ang bagong aralin sa araw na ito, atin munang balikan kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Okay, Dexter, ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Ang tinalakay natin noong nakaraang araw po ay tungkol sa pangungusap. Okay, para sa iyo, ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita. Okay. Okay, John, ano ang dalawang uri ng pangungusap? Ang dalawang uri ng pangungusap ay simuno at panaguri. Okay, ano ang kahulugan ng simuno at panaguri? Ang simuno ay ngalan ng tao, hayop, bagay at iba pa. Ang panaguri naman po, ito ay naglalarawan sa simuno. Okay, mahusay. At tatandaan niyo pa nga kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro na kung tatawagin natin, maglakbay tayo kaibigan. Mayroon tayong dito tatlong kahon. Unang kahon, ikalawa, at ikatlong destinasyon. Bawat kahon ay may naglalaman ng panuto. Ang kahon ay may katibat na gawain bago ninyo makuha ang clue. O gabay na tutulong sa iyo para mabuo ang mga larawan at mga salita. Kailangan mo nang gawin ang mga pagsubok sa loob ay na matatagpuan sa loob ng kahon. Handa na ba kayo? Opo! Unang kahon. Ano ito? Isa po yung bandila. Okay, pangalawang kahon. Ano ito? Nakakita po ako ng mapa. Isang mapa. Sa pangatlong kahon. Okay. Lahat pakibasa. Nagbigay sa inyo ng relihiyong Katoliko. Sinakop ko kayo ng mahabang panahon at pumunta ako sa inyong dala ay krus at espada. Okay, sa tatlong kahon, meron na ba kayong idea kung ano ang pinakita ko ng mga larawan? Sa aking nakita, ito ay nagpapakita ito ay naghiwatig ng lugar na Espanya. Okay, kahusay at tatagumpayan nyo nga na mabuo ang mga larawan na ito. Ipangapakanan nyo mga sarili. Okay, bago ang lahat, ating munang bigyang pansin ang mga matatalinghadang salita sa pamamagitan ng pakitchart. Bubunot ako ng isa at gamitin ninyo sa makabuluhang pangungusap. Handa na ba kayo? Opo! Okay. Unang matatalinghadang salita. Okay, Dexter. Nag-uugat. Ang kasaysayan ay nag-uugat pa sa malayong nakaraan. Okay, magaling. Dalawang matatalinghadang salita na ibasa. Nakikipagtagisan. Okay, gamitin to sa makabulang salita, pangungusap. Nakikipagtagisan ng lakas ang taong ito sa malakas na turo. Okay, mahusay. Pangatlong matatalinghadang salita. Ibasa. Lumalapat. Ang kanyang paa ay hindi man lang lumalapat sa sahig. Okay, mahusay. Galing. Ayos. Okay. Pang-apat ng matatalinghadang salita. Putahe. Masarap ang putahe na inihanda mo. Okay, mahusay. Magaling. Ang galing nyo naman. Pang-lima ng matatalinghadang salita. Pakibasa lahat. Natatangi, naiiba. Okay. Isa sa natatangi nilang kultura ay ang pagsisiesta. Okay, magaling. Ngayon, alamin na natin kung ano ang pagnayan ng mga salitang iyan at mga larawan sa pamamagitan ng pagtatalakay ng isang sanaysay
na pinamagatang Ang 4 na Buwan Ko sa Espanya ni Rebecca de Jesus. Handa na ba kayo makinig? Handa na po! Okay. Ngayon naman ay may papakita ko sa inyong isang video. Ang 4 na buwan ko sa Espanya. Ako si Rebecca, 16 na taong gulang, anak ng mag-asawang OFW na kapwa nagtatrabaho sa Barcelona, Espanya. 8 taon na rito sina nanay at tatay, subalit, ito pa lang ang unang pagkakataong na isama nila ako. Nagkataon kasing nagbago ang school calendar ng universidad na papasukan ko. Sa halip na, sa nakasanayang Hunyo, ay sa buwan ng Agosto pa magbubukas ang klase, kaya sinamantala namin ang mahaba-habang bakasyon mula Abril hanggang huling linggo ng Hulyo upang sa halip na sila ang umuwi sa Pilipinas, ay ako ang pinapunta nila sa Barcelona, isa sa pinakakilalang lungsod sa Espanya. Sa isang malaking hotel sa Barcelona nagtatrabaho ang aking magulang. Bago pa ako dumating ay inayos na nila ang oras ng kanilang pagpasok upang lagi akong may makasamang isa sa kanila. Magkaiba ang kanilang shift sa trabaho, subalit nagawa nila ng paraang tuwing Sabado at Linggo ay maging libre sila pareho para makasama ako. Dahil dito, napasyalan namin ang magagandang lugar sa mga lungsod ng Madrid, Seville, Toledo at Valencia. Sa 4 na buwan na pamamalagi ko sa Espanya at pamamasyal namin sa iba't ibang lungsod dito, ay marami akong natutunan at naranasan sa kanilang mga kaugalian, kultura at tradisyon. Klima at panahon. Sa mga unang buwan ng aking pagbisita, Abril hanggang Hunyo, ay nakaranas ako ng katamtamang panahon. Subalit, sa buwan ng Hulyo, gayon din daw sa buwan ng Agosto, na hindi ko na inabot, na itinuturing na tag-init sa kanila ay sadyang napakainit ng panahong maihahambing sa ating nararanasan sa Pilipinas sa mga buwan ng Marso at Abril. Sa mga panahong ito'y, napakaraming turista ang dumarayo sa Espanya, lalo na sa lungsod ng Barcelona upang mapasyalan ng kanilang magagandang talampasigang na sa baybayin ng dagat Mediterranean. Kultura at tradisyon. Isa sa ipinagmamalaki ng mga Espanyol ay ang kanilang mayamang kultura at tradisyong nag-uugat pa sa malayong nakaraan. Napakarami nilang museo at mga teatro kung saan masasalamin ang kanilang kasaysayan. May mga araw at oras silang nakaraan para sa libreng pagpasok sa mga museo. Halimbawa, napasok namin ng libre ang Reina Sofia sa Madrid, isang museyong tanyag sa buong mundo. Libreng nakapapasok dito ang publiko sa mga araw ng Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mula 7 hanggang 9 ng gabi. Libre rin ang pagpasok dito mula 2 at 30 ng hapon kapag araw ng Sabado at kapag Linggo, libre ito mula umaga hanggang 2 at 30 ng hapon. Sa pamamasyal namin sa iba't ibang museo, nakita ko ang mga obra maestra ng mga tanyag na alagad ng sining tulad ni Salvador Dali, Pablo Picasso, Joan Miró, Antonio Tapayas, at iba pa. Ang isa pang tanyag na museong napasok din namin ng libre ay ang National Art Museum of Catalonia, kung saan ang gusali pa lang ay kahanga-hanga na. Bahagi rin ng kanilang makulay na kultura ang pagsasagawa ng bullfight, kung saan ang mga lalaki ay nakikipagtagisan ng lakas sa isang toro. Gayon din ang pagsayaw na flamenco, na labis kong nagustuhang panoorin dahil sa kahanga-hangang bilis ng paa ng mga mananayaw na tila nakaangat sa hangit at hindi lumalapad sa sahig. Ang mga tahanan at gusali. Ang isa sa pinakamagagandang bagay na nakita ko sa Espanya ay ang kanilang mga gusali. Marami na ring makabagong tahanan at gusali, subalit ipinagkakapuri nila ang mga gusaling na itayo pa noong gitnang panahon at nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng kanilang lugar. Ilan sa mga ito ang Palacio Real sa Madrid, ang Toledo's Ancient Rooftops sa Toledo, isa sa pinakamatandang lungsod sa Espanya,
kung saan matatagpuan ang kanilang mga lumang bahay at makasaysayang mga gusali. At ang hindi pa natatapos na Basilica de la Sagrada Familia, isang UNESCO World Heritage Site na sinasabing sinimulang gawin sa pamumuno ng tanyag na arkitektong si Antonio Gaudi noong 1883. Ang mga lumang gusaling dinisenyo rin ni Gaudi sa Barcelona tulad ng Casa Vicens, Casa Batlló, Güell Pavilions at iba pa ay isa-isa rin naming pinasyalan. Ang bawat gusali ay may taglay na kasaysayang maiuugnay sa kasaysayan ng lungsod at maging ng bansa. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar. José Rizal, 1896. Pagkatapos yung mapanood ng video, meron ako ditong hinandang mga katanungan. Una, bakit mahalaga ang pagiging bukas at ang paggalang sa pagkakaiba ng mga lahi at mga tao? Dexter. Sir, mahalaga po na igalang natin ang isa't isa para magkaroon po ng pagkakaunawa at respeto. Tama. Dahil kung hindi nga naman tayo magiging bukas at walang paggalang sa ibang tao, ay hindi tayo magkakaintindihan pagdating sa ating kultura. Pangalawang katanungan, paano mo ilalarawan si Rebecca base sa mga nabanggit niya sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Espanya? Ako po, sir. Okay, Si Rebecca po ay naging bukas na lahat ng bagay. Mapagpalaga po siya sa iba't ibang kaugalian ng mga tao. okay. Paano mo naman nasabing mapagpahalaga si Rebecca? Sir, dahil po sa mapapasyal niya sa mga lugar sa Espanya, natutunan din niya mahalin ito. Okay. Ngayon, meron ako ibibigay sa iyong isang sitwasyon. Kung mapupuntahan mo rin ang ibang bansa, alin-alin sa mga nabanggit niya ang gugustuhin mo rin maranasan? Ako po, sir. Sige. Gusto ko pong mapasyalan ang iba't ibang lugar tulad ng Basilica dahil gusto kong maranasan ang makapunta sa makasaysayang gusali na ito. Tama. Kung ganon, kung talagang naunawaan niyo ng lubos ang sanaysay, sino ang maaaring magbuod nito? Ako po, sir. Sige. Maraming Pilipino ang nangingibang bansa upang doon maghanap buhay. May mga kabutihang naidudulot ang ganitong kalakaran. Subalit, maraming suliranin din ang maaaring ibungan nitong sa pamilya at sa lipunan. Mahusay na kasagutan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na kung saan nais ko kayong gumawa ng isang sanaysay na naglalaman na kung anong lugar ang gusto nyong puntahan. So, bago tayo magsimula ay papangkatin ko muna kayo. Itong parting na to ay magiging pangkat una at ito naman pangkat dalawa. So, maaari na kayo magsimula. Tapos na ba kayong gumawa ng inyong mga sanaysay? Tapos na po. Okay. Ngayon naman ay meron ako ditong ginawang isang papel na eroplano. At ito ay ipapalipad ko. At kung sino ang matatamaan nito ay siya ang unang magbabahagi ng kanilang ginawang sanaysay. Handa na ba kayo? Okay po, handa na po, Ginoo. Okay, ito ipapalipad ko na. Woo! Okay, unang pangkat. Dahil kayo ang natamaan, kayo ang unang magbahagi na iyong ginawang sanaysay. Kung ang ticket ng eroplano ay libre, saan ako pupunta? Gusto kong pumunta sa Japan dahil ito talaga ang gusto kong puntahan. Simula pa nung bata pa ako. Pangarap kong pumunta sa bansang Japan, hindi dahil sa trip ko lang, kundi dahil maganda itong bansa at nang mahali ako sa kanilang mga tradisyon. Maraming mga magagandang pasyalan sa bansang Japan at maganda itong bakasyonan dahil sa napakaliwalas, mapayapa at maganda ang paligid. Okay, palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon naman ay para sa ating huling gawain ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Okay. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin ang nasa pisara. Tapos na bang lahat? Tapos na po, sir.
Hindi pa tapos, sir. Okay, Dexter, bibigyan kita ng karagdagang 2 minuto upang matapos ang iyong gawain. Okay po, sir. Salamat. Tapos na, sir. Okay, maaari nyo nang ipasa ang iyong mga gawain. Tara po. Okay. Nandito na ba ang lahat ng papel? Diyan na po, sir. Para sa tagdang aralin, ay bumuo kayo ng isang sanaysay na naglalaman ng 100 salita tungkol sa pangarap na lugar na gusto nyong puntahan dito sa Pilipinas. Okay? Dito sa Pilipinas lamang. Okay po, sir. At dito na natatapos ang aming talakayan. Paalam! Yeah!